So tayo po ay manalangin. Maraming salamat. Dinideklara namin ang linggong ito, itong sambahang ito, itong pagsamba na ito ay pagsamba ng mga pinagpala, pinatawad, at pinaburan mong mga pamilya. Anumang hindi tinanim ng Diyos sa amin at sa aming mga katawan, pinapalayas namin. Lahat ng sakit at simptomas, hindi namin pinapayagan. Dinideklara namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakatira sa aming lahat, walang sakit, walang karamdaman ang makakapenetrate sa templo ng Diyos na aming mga katawan. Salamat po, Panginoon, sa pinagpalang oras na dinala mo at binigay mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. So please, makinig po mabuti. Please be ready. 1, 2, 3. Basa. Look for Jesus, not material things. Sa ating buhay, lalo na ngayong Pasko, maraming tao. Ang Pasko ay naghahanap sila ng regalo, pera, damit, o mga bagay. O maging sa buhay natin araw-araw. Pag ginanap niyo po ang pera, bagay at regalo, lagi kayong magwo-worry, lagi kayong apektado sa inyong isip. Pero tingin po kayo sa akin, hanapin lagi ang ating Panginoong Hesus. Look for Jesus. Sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, aim na lagi niyong makita si Jesus, lagi niyong marinig si Jesus, lagi niyong ma-appreciate si Jesus. Dapat ang priority ng buhay mo, tingin po kayo sa akin, ang priority ng buhay ng isang mananampalataya, lalo ng isang pamilya, laging hanapin si Jesus. Amen. Laging ma-appreciate ang Panginoong Jesus. Lagi. Priority sa pamilya, magsimba, laging makita si Jesus. Sabihin nyo, ang priority ng pamilya ko. Hindi ko kayo marinig. Ang priority ng pamilya ko. Laging magsimba. Makita ang Panginoong Jesus. Amen. Kung gusto niyo po ng maayos, mapayapa, pinagpala, maalwal na buhay, hanapin lagi si Jesus. Hindi yung mga pera, material na mga bagay. Sa Luke chapter 2 verse 1 to 20, minarapat ko pong ilagay sa Tagalog. Sabi diyan, nangyari ng mga araw na iyon, ito yung mga panahon na pinanganak ang Panginoong Hesus. Amen. Na sinicelebrate natin tuwing December. Tawag natin Pasko. Nangyari ng mga araw na iyon na lumabas ang isang batas mula kay Augusto Caesar na nag-uutos na dapat magpatala ang buong sanlibutan. Sa mga panahon na iyon, mga well-known na mga mundo o mga bansa nasa ilalim ng Roman Empire, ang kanilang pinakahari, si Julius Caesar. So nag-utos ng isang batas na dapat mag-census, magpatala ang lahat ng tao. Ang pagpapatalang ito ay unang nangyari nang si Cirenio ay gobernador ng Syria. Ang lahat ay pumunta upang makapagpatala, bawat isa sa kanyang mga sariling lungsod. So nag-uwi ang lahat ng mga tao sa kanilang sari-sariling bayan para sila ay magpatala o kasi may census. So nag-uwi ang lahat sila kung nasaan bansa sila, nagbalikan sila sa mga sarili nilang bayan. Verse 4, si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazaret, patungo sa Judea. Sa dahilang siya ay kabilang sa sambahayan at angkan ni David, siya ay umahon sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Ano po ang ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Ang bahay ng tinapay. Sabihin nyo, bahay ng tinapay. Kaya dyan pinanganak si Jesus. Sa Bethlehem. Bakit siya pinanganak sa Bethlehem? Because He is the bread of life. O tingin, bahay ng tinapay. Yung church natin ay laging bahay ng tinapay. Kasi dito natin lagi pinapahayag yung tinapay ng buhay. Tingin po kayo,
Kayo din. Kayo ay bahay ng tinapay. Nung si Jesus sinampalatayanan ninyo, yung banal na Espiritu tumira sa inyo, si Jesus, the Christ, the hope of glory lives inside you. So you are the house of bread. Amen. So dapat ang buhay natin, maraming kumakain sa atin ng tinapay ng buhay. Sino yung tinapay ng buhay? Si Jesus. So you can share the bread of life because you are the house of bread. Amen ba? Sabi ko, Lord, ang galing, no? Kami na pala ngayon ang Bethlehem. Because the God of the bread of life lives inside you. Sabihin nyo, turo nyo yung katabi nyo, uy, ikaw ang tinapay, bahay ng tinapay. Nakatira sa iyo yung tinapay. Dapat yung pamilya mo, napapakain mo ng tinapay. Sino yung tinapay? Si Jesus. Amen. Hindi bato. So, si Joseph ay umahon upang magpatalang kasama si Maria na pinagkasundong mapangasawa niya at kabuwanan na noon ni Maria. So, kagampan na ni Maria. Kumbaga, 9 months na. Oras na lang ang hinihintay ni Maria. Nangyari, samantalang sila ay naroon, sumapit ang araw ng kanyang panganganak. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak. Isang lalaki, binalot niya siya ng mga mahabang tela. Siya ay iniga niya sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay tuluyan. Kasi busy-busy yung mga tao magpa-census. So yung mga taga-ibang bayan, siguro nagrenta na doon sa mga kapitbahay, kamag-anak, tapos nagrenta na sa mga hotel, motel. So nung manganak na si Maria, wala na silang matuluyan. Amen. Verse 8. Sa lupain ding iyon ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang mga tupa. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kalawalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Narito, inihayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Ito, inahayag ko sa inyo, sabi ng angel, ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Ito ay sapagkat sa araw na ito sa lungsod ni David ay wow! Wow! Sapagkat sa araw na ito, itong mabuting balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Sapagkat sa araw na ito, ipinanganak sa Bethlehem ang tinapay ng buhay sa bahay ng tinapay. Siya yung tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Ito ang malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao na si Kristo ang kabayaran ng kasalanan at tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Verse 12. Ito ang palatandaan ninyo. Inyong masusumpungan ng sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang lumitaw ang isang karamihan ng mga hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Sila ay nagpuro sa Diyos at nagsabi, the first Noel, the angels did say, was a certain poor shepherd. Ewan ko sa inyo. Luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa Diyos. Sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan. Sa mga tao ay kaluguran. Nangyari na ang mga anghel ay umalis patungo sa langit. Ang mga tagapag-alaga ng tupa ay nag-usap-usap. Sinabi nila sa isa't isa,
pumunta tayo hanggang sa Bethlehem. Anong ibig sabihin ng Bethlehem? Ito na po ngayon yan. Ako ang bahay ng tinapay. Ikaw ang bahay ng tinapay. Amen. When Christ resurrected from the dead, the place is now you. Ikaw. Oo, ikaw ang bahay ng tinapay. Amen ba? Tingnan natin ang bagay na ito na nangyari na ipinaalam sa atin ng Panginoon. Anong pinaalam sa mga magtutupa, sa mga pastol? Na ipinanganak na ang tagapagligtas na magiging magdudulot ng kagalakan ng sangkatauhan. Amen. Sila ay nagmadaling pumunta roon, nasumpungan nila roon si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita nila, kanilang pinamalita ang salitang sinabi sa kanila patungkol sa sanggol na ito. Ang lahat naman nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinasabi sa kanila ng mga tagapag-alaga ng tupa. Nung marinig nila yung sinabi ng anghel, pumunta sila kay Jesus, nakita nila si Jesus, ito ang tagapagligtas. Tapos binalita nila si Jesus! Si Jesus ang tagapagligtas! Binalita niyo na ba? Sino na ang Bethlehem ngayon? Turo niyo yung sarili niyo. Kayo. Amen. Wow! Ikaw na ang Bethlehem. Pag nakita niyo si Doris, wow! Napakagandang malusog na Bethlehem. So ang lahat ng nakarinig ay namangha sa bagay na sinasabi sa kanila ng mga tagapag-alaga ng tupa. Sabi ng mga pastol, si Jesus, pinanganak na yung tagapagligtas! Si Jesus, ang tagapagligtas! Sabi na, grabe namangha yung mga tao. Isinilang na ang tagapagligtas. Verse 19, nung marinig ni Maria, sinarili ni Maria ang lahat ng mga salitang ito at sinalang-alang sa kanyang puso. Sabi niya, wow! Tuntua si Mary sa narinig niya kasi pinuproklama na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang kabayaran ng kasalanan. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Amen! At bumalik ang mga tagapag-alaga ng tupa na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita tulad ng pagkasabi sa kanila. Amen. So let's break the story. Bakit ito nangyari yon? Nangyari yon para matupad ang lahat ng mga inihula ng mga propeta. The law and the prophets testify concerning Christ, His birth, death, burial, and resurrection. Kaya nangyari yan, senaryo na yan, para matupad ang mga inihula, ang mga sinabi ng propeta na kay Jesus na magkakatawang tao, mamamatay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng ating kasalanan, inilibing, pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Sabi ng Micah, chapter 5, verse 2. Amen. But you, Bethlehem Ephrata, sa original, you, Bethlehem, Bethlehem, do you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from old and from everlasting. Ikaw, Bethlehem, kahit napakaliit mo, pero manggagaling sa iyo ang magiging pinuno ng Israel na nagmula pa noong una at nagmula pa sa kawalang hanggang yung Diyos na nagkatawang tao pinanganak sa Bethlehem. Amen ba? Amen. Kaya si Jesus, pagkain siya. Siya yung tinapay.
So pumupunta tayo sa church to eat. Sabihin nyo, eat! Pag hindi kayo naka-eat ng isang Sunday, may problema kayo. Hello? Kaya nga priority si Jesus eh. Kailangan every Sunday, every day, nakakakain kayo ng tinapay ng buhay. Pag Sunday, meron hong, ano tawag dito? Pag every Sunday? Buffet. Eat all you can. Here in Bethlehem. The house of bread. Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, pinanganak ang isang batang lalaki. Ito ho, nung pinanganak si Jesus, these prophecy are all fulfilled. Lahat ito para matupad. Thousands of years, tapos dumating si Jesus to fulfill the law and the prophets. Pinanganak ang isang batang lalaki na magagahari sa amin, tatawagin siyang kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Amen. If you have Jesus, you have the Counselor. If you have Jesus, you have the Father. If you have Jesus, you have the Prince of Peace. Saan ka pa? Pag nasa iyo si Jesus, all of that is living inside you. That's why you are Bethlehem. You are Bethlehem. Bethlehem now is not a place. Bethlehem is a person. You who believe in Christ, the bread of life lives inside you. Para yung mga taong papakain mo ng bread ng buhay. Hindi yung physical bread, kundi spiritual bread. The forgiveness of sin, healing, and eternal life. Nalalabas sa mga bibig nyo. Anong pangalan niya? Si Jesus. Tinatawag natin Gospel of Christ, Gospel of Grace. You are the house of the Gospel of Christ, the Gospel of Grace. You are Bethlehem. House, Lechem, bread. The house of bread. You are the house of health and healing. Health and healing lives inside you, so you can minister health and healing to people. Amen. Tinapay ng buhay. Sabi ng Matthew 1:21, bakit dumating si Jesus? Ano po ang purpose ni Jesus? Para pagyamanin ba tayo? Gawin tayong mga donya? Gawin tayong mga milyonaryo, milyonarya? Hindi po. Ito po ang purpose bakit dumating si Jesus. Sabi ng Matthew 1:21, Mary will bring forth a son and you shall call his name Jesus. Basta, yan po ang purpose why God becoming man. Sapagkat ililigtas ni Jesus ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Period. Hindi po ba tayo ililigtas sa kahirapan? Lagi na lang po pera ang iniisip. Tingnan niyo po, the heavens, even the highest heavens belong to God. The earth, He gave to the people, sa mga tao, hindi believer human race. Nag-create ang Diyos ng mundo, nandyan po lahat ng kayamanan na kailangan ng tao. Ang kailangan lang ng tao, indulge. Kaya ho, meron tayong schooling. Nag-aaral tayo para makipagsapalaran tayo, makilaban tayo sa mundo, para kumita tayo ng pera, pinalalaki natin, pinatataas natin yung worth natin para pag pumasok tayo ng trabaho, malaki yung sweldo natin. Amen po ba? Binigay ng Diyos yung mundo sa tao.
ang may in charge ng kayamanan ng mundo, tao. Kaya pag tumayo ho si Putin at nagdeklara ng gera, apektado lahat ang mundo. Pag tumayo si Trump, nagpatupad ng kanyang mga tarif-tarif. Namumroblema yung mga tao, mga bansa. Nandyan po ba kayo? Amen. Yan lang po ang purpose. Kaya tayong mga Kristiyano, nag-aaral mabuti we indulge in market. Nag-aaral tayong mabuti para pag nagtrabaho tayo, we can gain salaries, promotion, o nagbi-business tayo. Diyan po nanggagaling yung kayamanan natin. You don't go to Jesus for money. You go to Jesus for the forgiveness of your sin, for your health and healing, for your life, and for your eternal life. Period. Sabi ng Bible, ang mga taong ayaw magtrabaho, huwag kumain. Huwag na tayo magtrabaho, may Jesus naman tayo eh. Ha? Isang linggo lang, patay ka na. That's the purpose why Jesus came. Nandyan na ho ang lahat sa mundo. All we have to do is to be part of it, indulge ourselves, increase our knowledge, palakihin natin yung halaga natin. Kaya mag-aral kayo, mga estudyante, mag-aral mabuti, mag-graduate. Kung kaya mag-masters, mag-master. Kung kaya mag-PhD, mag-PhD. Kung kaya mag-lawyer, mag-lawyer, mag-doctor, mag-engineer, mag-architect, mag-IT. Pataasin nyo ang halaga ninyo. That's how we become wealthy. Na dahil kasi grace na tayo, gospel na tayo. Hindi. Tingnan niyo po ang mga mayayamang tao sa mundo. Christian ba sila? Hindi. Yung may-ari ng Alibaba? Hindi. Yung may-ari ng iPhone? Hindi. Yung may-ari ng Facebook? Kahit siya ay Hudyo? Hindi. Pero mayayaman sila. Mayayaman sila, but their sins are not forgiven. Kayo, payaman pa lang, but your sins are forgiven. Naintindihan niyo po ba? So, settle na yan, ha? No, next. So, tingnan niyo po to. Luke chapter 2, 7, 12, 16. Balikan natin yung ating text. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak, isang lalaki, at binalot siya ng habang tela. Siya iniga sa isang basa. Sabsaban. Ang ibig sabihin ng sabsaban sa Ingles, manger. Ang ibig sabihin ng manger, ito po ay isang kainan. Kainan ng mga hayop. Akala natin, bilin, away in a manger. Ang nakikita natin, bahay na ganyan, may sanggol, may mga hayop. That's a manger. No, the manger is yung pasabsaban. Awu, awu, awu. Yan po ibig sabihin nun. Amen po ba? Pag pinakain mo yung hayop, hanapin mo yung pasabsaban. Sa English, manger yun. Aw, 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 aw. Kainan. Ay, naku, pag ang Pasko, pinapakita ang ganda, may star. Nakaganon sa may bahay. Tapos may mga tupa. Ay, that's a manger. No, that's not a manger. The manger is the one where animals sabsab. You know sabsab? Pansit, hab-hab. Kainan! Kainan ng mga animals. Oh, next. Verse 12. Ito ang palatandaan ninyo, inyong masusumpungan ng sanggol na babalot ng mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban, manger, to eat, pasabsaban. Sila ay nagmamadaling pumunta roon, nasumpungan nila ito sa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Sa English, manger, to eat. So Jesus, we need to eat Him. It's a metaphor. When you say eat Him, you believe Him. Pag sinabi mo, kainin mo ang aking dugo, mamaya papakita ko sa inyo. So, ito po ang picture niyan. That's sabsaban, my friend. That's a manger.
Do you not you now know the manger? What is the manger? So, nandoon pinanganak si Jesus. Ibig sabihin si Jesus is the Word of God, the bread of life. Let's eat Him. You come to this church to eat. Eat, eat. Lalo na pag balisang-balisa ka, worry ka, distracted ka, ang problema mo, gutom ka lang. Pag nag-worry ka sa pera, gutom ka. Gutom ka kay Jesus. Pag worry ka, kung ano mangyayari bukas, paano na lang bukas? Paano na rin ngayon? Sana balang araw, darating din yun. Gutom ka lang. Eat! That's the manger, my friends. That's where Jesus was laid. He is the food. He is the bread of every human being. Amen po ba? Jeremiah 15 verse 16, your words were found and nung masumpungan ko ang iyong mga salita, Panginoon, anong sinabi niya? Kinain ko. Nung kinain ko, your word was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. Nang masumpungan ko ang iyong mga salita, Panginoon, kinain ko. Kung ako yan, nilamong ko, lalamunin ko. Nahilig ba kayong kumain? Amen. Sabi ng Psalms 119 verse 30, the entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. Pag lagi kang kumakain ng salita, you go to church, you prioritize the Word of God to eat Him, to believe Him. It gives light. It gives understanding. Sabi ng Psalms 119 verse 110, your word is a lamp unto my feet and a light. Oh, your word is a light to my feet and a lamp unto my path. Kaya pag hindi ka mahilig kumain ng salita ng Diyos, ligaw na ligaw ka, madilim ang iyong kapaligiran, ang iyong mga panyapak, kahit saan pumunta, hindi mo alam because you lack food, spiritual food. Litong-lito, gulong-gulo. Amen. Si Aida o si Lorna o si Pe, gulong-gulo. Because you don't eat. Nalilesen ang mga pagkukulang, pagkakamali, pagbusog ka spiritually. Amen? Mahirap na akong balikan ang bukas. Ang pagsisisi lagi sa huli. Kung ako lang sana, kung lagi-lagi lang talaga ako nag-church. Talaga ba? Sana kung palagi akong kumakain ng salita ng Diyos. Talaga ba? Ngayon ka nagsisisi? Paulit-ulit, pinapaalala sa atin. Dalhin yung mga anak nyo, dalhin yung pamilya nyo. Pagdating doon, kasi sana noon pa. O, di ba? Ewan ko sa inyo. Tapos, yung salita, sino yung Word? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. He was in the beginning with God, all things were made through Him, without Him nothing was made that was made. And who is that? And the Word became flesh and dwelt amongst us, and we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word became man. The one you eat is the one who's living inside you.
Kaya sabi ng mga tao, ha? Kakainin? Paano na siya kakainin? Kita mo, hindi na naiintindihan. Kala nila kakainin yung katawan niya, iinumin yung dugo niya. So maraming tao, remember niyo yung 5,000 lalaki, tingin po kayo, makinig kayong mabuti. Lalo sa mga volunteer. Dami-dami yung sinasabi. Ito, ang dami kong pinipreach. I-re-echo nyo na lang, i-preach nyo na lang. Yung 5,000 lalaki, hindi kasama yung babae, hindi kasama yung mga bata. Alam nyo bakit sila sumusunod kay Jesus? Hindi dahil gusto nila si Jesus. Hindi dahil hinahanap nila si Jesus. Hinahanap nila yung ibibigay ni Jesus. Mali. Don't look for material things. When you look for Jesus, you look for Jesus alone. Lord, lalapit ako sa iyo, pagpalain mo ako. Lagi ka nalang may condition. Transactionary God yung Diyos. Tinatransact mo yung Diyos. Lord, talaga Lord, pag pinagpala mo ako, Lord, magbibigay ako sa iyo. O, kita mo, kinukurap mo pa si Lord. Lord, magbibigay ako ng malaki, Lord. Pagpalain mo lang to, Lord. O, kita nyo? Ganyan natin i-treat yung Diyos. Diyos ng transactionary, Diyos na nakukurap. Nalalagyan. Lord, bibigyan kita. Pagpalain mo lang ako. O, ano tingin mo sa kanya? Parak? Ganyan tayong mga tao. No, we come to Jesus because when you come to Jesus, He gave Himself to you. Who He is. What He did. What He accomplished. He gives you forgiveness of sin. He gives you Savior. He gives you life. He gives you eternal life. That's Him. Look for Him, not for material things from Him. So itong mga taong to, kumain na sila, kinabukasan, nakita ng mga taong na natili sa kabilang ibayo ng lawa, walang ibang bangka roon, at naroon lang ay ang sinakyan ng mga alagad ni Jesus. Alam nilang hindi sumama si Jesus sa kanyang mga alagad sa bangka at sila lang ang umalis. May ibang mga bangkang dumating na mula sa Tiberias, ito'y malapit sa Pook na kung saan sila ay kumain ng tinapay pagkatapos pasalamatan ng Panginoon. Nakita ng mga tao na wala si Jesus bagay ang mga alagad niya. Pagkatapos sumakay rin sila sa bangkang at pumunta sa Capernaum at hinahanap nila si Jesus. Wow, hinahanap daw nila. Hinahanap daw nila, guys. 25. Natagpuan nila siya sa kabilang dako ng lawa. Pagkakita nila, tinanong nila siya, Guro! Kailan ka pa pumunta rito? Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Jesus, walang pagbobola, nang bobola kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Very verily I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa inyo, pag in-apply natin sa ating 20th, 21st century world, katotohanan bolang binobola niyo ako. Basa, 1, 2, 3. Nahanap niyo. Sandali lang. Explain ko muna. Pwede? Sabi ni Jesus, niwala ako. Hinahanap niyo lang ako dahil, hindi naman kayo dahil naniniwala sa akin eh. Oh, bakit niyo ako hinahanap? Oh, basa. 1, 2, 3. Yan! Pag interpret natin yun, yung sibada at tinapay, pag pinagsama nyo at saka yung isda, para ka makakain yan, ano kailangan mo? Para makakaharina, sos Mariosep. Pera! Bibili ka! Pera! Para makakain ka ng tinapay at isda. Ano kailangan mo? Pera. Ang ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, hinahanap niyo ako kasi gusto niyo, bigyan ko kayong pera lagi. Puro kayong pera. Hindi niyo naman ako hinahanap eh. Hello, tingin, look. Hanapin natin si Jesus as Jesus. Wag natin siyang hanapin kasi for material things.
Oh, sabi ni Jesus, hinahanap niyo ako eh. Hindi naman talaga kayo naniniwala eh. Ang dahilan, kasi gusto niyo laging kumakain. Huwag kayong gumawa. Huwag kayong magtrabaho para sa pagkain nasisira. Kundi magtrabaho kayo, gumawa kayo para sa pagkain na nanatili sa walang hanggang buhay. Ito ang ibibigay ko sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Huwag niyong hanapin yung pagkain na nasisira. Huwag niyong hanapin yung mga material things na hindi nagtatagal, kumukupas, nawawala ng kabuluhan. Hanapin nyo, trabahuin nyo. Yung pagkain, sabihin nyo, pagkain. Nananatili sa walang hanggang buhay. So, sino yung pagkain? Bethlehem, manger. Who was there? Jesus, the Word of God, Christ. Iyon ang priority ng buhay. Minsan ginagawa lang natin yung church, parang, okay, kahit paano maabisan yung iyong mga kakulangan, so simba ka lang. O, absent na naman, mga 3 linggo. Hindi yung priority. Pag sinabi ko kakain na kayo 1 beses ang araw, magagalit kayo, di ba? Kasi ang priority nyo araw-araw ay subukan yung magkumain ng 1 araw. Pag hindi na worry kayo, minit ang ulo nyo, nagwala kayo, nagurumentado kayo dyan. That's the person who lacked spiritual food. Always worrying, always disturbed, always distracted because they are hungry for the true food that gives light, lamp, comfort, hope, assurance, salvation, safety. And that is Christ. Kaya sinabi nga nila sa Kanya, anong gagawin namin upang magawa ang mga gawain mula sa Diyos? So I'm reading on context, right? 29. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, ito ang gawain mula sa Diyos. Ano yung gawain mula sa Diyos? Basa! What is the work? What is the work? The work is resting on the finished work. Kaya lagi kang rested. Pag priority mo yan sa buhay mo, tingin po kayo, lalo na sa mga pamilya, yung mga couples, mga mag-asawa, businessman, professional, this is your priority. You want to be at peace, even in the place of distraction and problem? Eat! Hindi mo nakakasatisfy yung nakakuha ka ng 13-month pay at ang dami mong thousand sa pera mo. Ano nakakasatisfy? Sandali lang yan. Ito walang hanggang. Walang hanggan. Ibig sabihin, walang patid. Prioritize this. Ito ang dapat pina-priority. Hindi yung mga material things ng buhay. Amen. Sinabi nga niya sa kanya, ano ngayon ang tanda at gagawin mo upang makita namin na sumasampalataya kami sa iyo? Ano ang gagawin mo? Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang, yung tinapay sa ilang. Katulad ng nasusulat, binigyan niya sila ng tinapay na kakainin na nagmula sa langit. So, ibig sabihin ng kakainin, sumampalataya. Metaphor. Ang ibig sabihin ng kakainin, you believe, you hear, believe. You're eating it. Every time you're hearing and believing it, you're eating the Word of God. So pag
Lagi ka nakikinig at laging nananampalataya, oh, you're eating, you're always eating. Kaya example niya, yung mga ninuno nyo, kumain. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo binigyan ni Moses ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. He's referring to himself. Ito ay sapagat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. You eat. When you eat means you believe the one God sent, the bread of life that came from heaven. Amen. Hindi yung kain, as kain. In spiritual realm, yung kain, believing, hearing, believing. 34. Kanila nga sinabi sa kanya, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, basa, ay hindi na magugutom kailanman. Ay hindi na mauhaw kailanman. Ang ibig sabihin, siya na nananampalataya sa akin. Siya yung kumakain sa akin. Siya yung umiinom sa akin. He is the bread of life. He is Bethlehem. That's why He was born in the manger. For us to eat Him, meaning believe Him. That's your priority. Amen. Sinasabi ko sa inyo, nakita rin ninyo ako. At hindi kayo, sinabihan niya yung mga kumain. 5,000. Nahanap niyo ako kasi you're looking for money. You're looking for material things. You don't really looking after me, man. Yan po ang batayan tayong mga Christian. Makikita mo yung maturity ng isang Christian kung ang priority niya, makikita mo ang maturity ng isang pamilyang mga Kristiyanong totoo. Ang priority nila, eating the bread of life. Hindi yung pag nakaramdam ng hindi na tayo nakakapagsimba. Tingin, magsimba naman tayo. Uy, tagal na tayong hindi nakakapag-church. Mag-church naman tayo. Jesus is... Pero Christian tayo, ha? No offense. Next. Ang lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin na hindi ko itataboy. Ano ibig sabihin ng lapit? Sa context. Believe. You believe Him. You eat and believe Him. Ito ay sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Verse 39. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, wala akong iwawaglit sa lahat ng binigay niya sa akin. Ngunit ibabangon siya sa huling araw. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin ng bawat isa na nakakakita sa anak. At ito yung tunay na kumakain. Sa huling araw, ibabangon ko siya, bibigyan ko siya ng katawang hindi na mamamatay. Now you understand. Yung kain, inom is hearing, believing. Metaphor. Talinghaga. Next. Ito naman yung mga ibang Hudyo. Ito yung mga Pariseo. Ang mga Hudyo nga ay nagbubulong-bulungan patungkol sa kanya. Dahil sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Tingin po kayo. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? At kilala natin ang kanyang mga ama at ina. Paano masasabing ako'y bumabang mula sa langit?
Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Bubulong-bulungan sila. Siya daw yung tinapay, oh. Diba? Tapos siya didiscuss doon sa unang grupo. Oh, verse 44. Walang taong makakalapit sa akin maliban ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat isa na nakarinig sa Ama ay nagtuturo ay lumalapit sa akin. Ito hindi dahil sa nakita ng sino man ang Ama. Ang tanging nakakita sa Ama ay siya na mula sa Diyos. So it's referring to Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Basa! Siya. So ang context siya na kumakain at umiinom sa akin, siya yung tunay na sumasampalataya. At pag siya ay kumakain at umiinom, siya yung tunay na sumasampalataya, siya ay may buhay na walang hanggan. Tapos sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Inulit niya uli, ang inyong mga magulang na kumain ng tinapay sa ilang ay nangamatay na. Ito ang tinapay na bumababang mula sa langit. Maaring kumain ito ang sinuman at hindi mamamatay. Tinuro niya yung sarili niya, ito yung tinapay na mula sa langit. Pag kumain kayo nito, hindi na kayo mamamatay. Ano ibig sabihin ng kumain? Ulit. Sumampalataya. So, lahat tayo, di ba? Hindi na tayo mamamatay. Matutulog lang tayo, di ba? Hindi na tayo mamamatay. Those who believe in Christ has passed from death to life. Wala na hong memory ang kamatayan sa atin. That's Jesus said. Bakit natatakot ka mamatay? Eh wala ka nang kamatayan. Oh, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang sino mang sumasampalataya sa tinapay ng buhay will live forever. Ang tinapay na aking ibibigay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Kanilang sila, paano nyo may bibigay sa atin ang kanyang laman upang kainin? Tinan nyo, hindi sila nakikinig. Akala nila physical eating. Paano nyo ibibigay? Kaya sa isang segment ng isang religion, di ba, ginagawang yung tinapay nagiging totoong katawan. Hindi. Ibig sabihin, you believe. 53. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay makakain ng laman. Ay diniin pa ni Jesus ng anak ng tao at makainom ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay. Ano ibig sabihin nun? Makakain ng laman, makainom ng dugo. Ano ibig sabihin? Doon sa context, yung nananampalataya. Hindi physical. Physical na inumin yung dugo ni Jesus. Physical na kakainin mo yung laman ni Jesus. Hindi. Sinabi niyo na nga, yung sumasampalataya sa akin. Yung nakikinig at sumasampalataya sa akin. Siya na kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siya na nananampalataya. Ibabangon ko siya sa huling araw. Kaya po magsarap pagbasa ng pagkahaba-haba. Maraming Kristiyano na buhay sa pagkaliit-liit at konti-kunti. Kaya ang mga buhay Kristiyan ay unano, bonsai. Kasi nabuhay sa mga kurot. Kaya gutom na gutom. Kasi puro kurot. Kurot dito, kurot doon, kurot dito. Eh pag buo ang kinakain mo, pambihira. Dambuhala ka. Naintindihan niyo po ba? O, 54 pa lang yan. 55. Ito ay sapagkat ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. O, di ba? Sinabi niya na doon sa 40, di ba? Eh dito, dahil hindi naintindihan, so diniin ni Jesus. Siya na kumakain ng aking laman. O, diniin talaga ni Jesus. At umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. Ang simple lang yun, ang ibig sabihin, siya na nakikinig at nananampalataya sa akin, yun lang po ang ibig sabihin. Hindi kasi sila nakikinig. Ako naman ay sumasa kanya. 57.
Ang amang nabubuhay, nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din ang kumakain sa akin. O, ano yung kumakain ulit? Hindi ko kayo marinig. Ano yung kumakain? Ano yung umiinom? Nanampalataya. Siya ay mabubuhay dahil sa akin. Tapos sabi niya, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi tutulad ng inyong mga ninuno ay kumain ng mana ngayon ay ng mga mana at ngayon ay mga patay na. Siya na kumakain na tinapay na ito ay mabubuhay na walang hanggan. Yung mga tatay ninyo, kumain sila ng mana. O yung patay-patay sila. Kayo, pag sumampalataya kayo sa akin, hindi na kayo mamatay. Naintindahan nyo na. Ganyan kahaba-haba. So narinig yan. Narinig ng mga disciple. O, tinan nyo po. Kasama yung mga disciple, itong group na ito, mga disciple. Sinabi niya sa mga bagay na ito nang siya ay nagtuturo sa sinagoga at Kapernaum. Marami sa kanyang mga alagad nang marinig ito ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino nakakaunawa nito? O, diba? Haba ng paliwanag ni Jesus. So, ito yung isang grupo. Grupo ng mga disciple naman. Oh. Marami nga sa kanyang mga alagad nang marinig ito, mahirap na pananalitang ito. Sino ang makakaunawa nito? Tayo, nakaunawa. Ang ibig sabihin lang, sumampalataya, right? O, di ba sila? Mga disciple yan. Nalaman ni Jesus sa sarili niya na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad patungkol dito. Ang dami niyang mga alagad, hindi lang 12. Sinabi niya sa kanila, nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Nakakatisod ba? Ha? Ang pagkakain ninyo talaga kakain, ha? Grabe to. Sabi ni Jesus, nakakatisod ba? Oh. Gaano pa kaya kung makita ninyong anak ng tao na pumaitaas sa dati niyang kinaroonan? Lalo na, pag nakita niyo na si Jesus ay nag-resurrect, lalo, mabubuhay ka sa mga patay. Oh, grabe naman. Imposible naman yung sinasabi mo. Lalo na. Tapos sabi ni Jesus, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang pakinabang ang laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay, hindi ko physical. 64. Subalit meron ilan sa inyo na hindi. Na hindi. Kasi nga, ano yung kakainin? Hindi kayo nakakaintindi. Ang ibig sabihin, sumasampalataya. Alam ni Jesus nang simula pa kung sino na hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanuno sa Kanya. So lahat, marami sa mga alagad ni Jesus, iniwan si Jesus. Because they are looking for material things. They are not looking for Christ Himself. Tatalikuran mo si Jesus pag naghanap ka ng material. Amen. Marami ang tumalikod sa Kanya. Sinabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang sino mang makakalapit sa akin maliban ibigay ito sa Kanya ng aking Ama. Mula noon, marami! Sa marami, konti. Hindi ko kayo marinig. Marami o konti? Ang mga alagad ang bumalik at hindi na sumama sa Kanya. Tingin. Sa church, marami ho. Alam niyo ko, bibilangin natin yung church natin. Sang katiutak na dito. Pero nasan sila? Kasi they are looking for material things. We are looking for Jesus alone. We are here for Jesus alone. Sabihin nyo, I am here for Jesus alone. Are you? Are you here? Mga alagad, nagtalikuran na. Kala nyo, mga pastor lang iniiwan. Si Jesus iniwan. Kasi nainip sila eh. Kailan tayo pagpapalain? Kailan magbibigay si pastor ng ganito? Kailan ganito? Kailan ang bigayan? Sus, seryoso.
Maraming simbahan. Punta kayo sa church. Bibigyan ko kayo ng ganito. Naku, ang dami, punong-puno yung tao. Kasi nagbibigay yung pastor ng material things. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang saan? Lolokohin mo. Tingin. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, sa 12 na lang, naiwan. Sa dami ng alagad. Nakita nyo? Ang dami niyang alagad. Akala natin 12 lang. Actually, nung umakyat si Jesus sa langit, 500 na nga yung kanyang disciple. Oh. Sumagot sa kanya si Simon. Sabi ni Jesus sa 12, nais ba din nyo ding umalis? O, tanongin ko kayo, alis din po kayo sa GCC? People aalis. Kasi they are looking for things. But people will stay if they are looking for Jesus only. They will stay. Mas gusto ko na yung mag-stay because of Jesus. Kesa madami looking for material things. Ayoko ng kongregasyon na sandamakmak pero nakatingin sa mga material na bagay. Gusto ko, konti lang na kongregasyon pero si Jesus lang ang gusto makita. Kaya si Hodang milyonaryo, mayaman, professional, I don't care. I really don't care. Kesa malaking mag-generous giving, wala akong pakialam. Kesa magaling mag-pledges, pasensya na ho kayo, wala akong pakialam. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, tinan niyo po, si Pedro na 3 beses dininay si Jesus, pero pag na-humble, sabi niya, Panginoon, saan kami punta? Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Saan kami punta? Wala na. Pag wala kami sa iyo, wala nang pagkain, wala nang tinapay, wala nang inumin ng buhay. 69. This is the context, right? Ubasa! At nalalaman namin na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Ito yung tunay na kumakain at umiinom. Amen? Hallelujah. Kaya nakita nyo po, si Philip, sabi ni Philip sa John 1:45, Philip found Nathanael and said to him, We have found him! Sabi nyo, I have found him! Hindi po, I have found it! We have found him! Of whom Moses in the law and also the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. We found him whom Moses said, he is the one who will die, the prophet said, he is the one who will be born and will die for our sins and be buried after 3 days rose again. We have found him, not it. Jesus is enough. Sabihin nyo, Jesus is enough. Kaya sabi ni Paul, Jesus is godliness, contentment. Yan ang mayamang, pinakamayamang tao. Godliness with contentment is great gain. Kala natin dito, mundo ay sa race of sino unang magkakakotse, sino unang magkakabahay. At sasabihin natin, wow, pare, pinagpala ka, ha? Wrong. It's not by material things. Gusto niyo po ba? Now it happened, as they went, that he entered a certain village,
And a certain woman named Martha welcomed him into her house. So, tatlong magkakapatid dito. Si Mary, si Martha, at si Lazaro. So, mananampalataya sila. They always welcome Jesus sa bahay nila. Pero dalawa lang lagi ang interesado at nakapokus kay Jesus. Si Lazaro at saka si Mary. So, she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Tingin. Pag dumadating si Jesus, lagi si Mary puposisyon na agad. Makikinig kay Jesus. Focus niya si Jesus. Si Lazarus, i-welcome niya, upo, at nakahilig na pinakikinggan si Jesus. Priority nila si Jesus. They always welcome Jesus for Jesus. Not for anything. Priority nila si Jesus. But Martha, basa. Because he is not interested with Jesus. That's why he was so distracted. She was so distracted with much serving. So, nung pagod na siya, so ito yung mga volunteer, ito yung mga Christian na reklamador. Pag hindi ka focus kay Jesus, reklamador ka. So, nilapitan niya si Jesus. Lord! Ako na lang lagi. Pag-giving, sasabihin nila, magbibigay. Pero sila, hindi nagbibigay. Ako na lang lagi, asoy! Oo, magreklamo. Pag ikaw lang nagbigay, okay na yun. Bayaan mo sila. Hello? Tahimik sila, guys. Tahimik sila, guys. Daming plano. Pagbigayan, ayaw naman. Hindi pa ako nagpaparinig. Nagpipreach po ako, ha? Wala akong pakialam. Martha was distracted with much serving and she approached him and said, Lord, do you not care? Sinisi si Lord at sinisi yung kapatid. That my sister has left me to serve alone. Therefore, tell her. Yung iba, nagpipray pa, Lord, sabihan mo naman sila, Lord, na maging generous giver. Bayaan mo sila. Kulang lang sila sa listening ng word. Oh, verse 41. And Jesus answered and said to her, pag nagdalawang ulit ako ng tawag ang Diyos, seryoso na yung Diyos. Hindi para pagalitan ka, pero para sabihin sa'yo. Ano ang sitwasyon ng tao na hindi si Jesus ang focus? Ito, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. You are always troubled. You are always worried. Why? Because sabi niya, but one thing is needed. Isa lang ang kailangan talaga. And Mary has chosen the good part. Ano yun? To sit at feet of Christ and listen to His word. Eating the word of God, meaning believing, hearing and believing Christ. Yan lang ang kailangan. Tingin. Gusto niyo yung buhay na sa gitna ng problema at pagsubok sa mundong magulo na to? You will be at rest. Isa lang ang kailangan. Look for Jesus, listen and believe. Listen. Yung time ninyo, prioritize listening, listening, listening. Who you are in Christ, what Christ did to you, and what Christ can do through you. Yan lang. Kung lahat lang ng GCC priority yan, walang nag-absent tuwing linggo, bang! Napakasayang pamilya tayo. Hindi po ako nagbibiro. Yung worries mo at lahat ng mga distraction mo at gusto mong punuin yung sarili mo para ma-rest ka, kulang lang talaga yan ng hearing. Pinupuno mo yung buhay mo ng kakumplentuhan sa ibang bagay. Hindi mo masama yun. Pero hindi ho yun ang priority. Magbe-break muna ako kay Lord. Ha? Gusto mo mag-break kay Lord? Baka mangyari sa'yo.
Pahinga muna ako kay Lord. Pahinga. Talaga ba? Gusto mo pahinga kay Lord? Iwan ko muna kayo, ha? Gusto mo yan? Baka mali. Baka hindi mo alam yung sinasabi mo. Amen. One thing is needed. Sabi niyo, one thing. Isa lang talaga ang kailangan. Ang isang kailangan mo, makinig. Kain, 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 kain. Ang salita ng Diyos. Yan ang number one. Kaya po sa listahan nyo sa pamilya, number one, church. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan. One thing is needed. Para walang mga distraction, para walang mga worries ng buhay. Tapos sabi ni Jesus, pinili ni Mary yan. Piliin nyo rin. Amen po ba? Kung gusto nyo magpahinga at matulog tuwing Sunday, welcome. Basta nandito kayo tuwing Sunday. Sabi mo, Pastor, tuwing Sunday, nandito ako lagi. Huwag mo ako pansinin pag natutulog. Of course! Sige lang. Basta nandito ka lang. Pipirmahan ko yan. Pag pinansin kita, sermonan mo ako. Pero pag hindi kita nakita, kaya po pinalaki ko yung mga anak ko, ang mag-absent pag araw ng linggo ay kasalanang mortal. Sinabi ko sa kanila yan. Ewan ko, bakit? Dapat pinalaki niyo yung mga anak niyo ng ganyan. Maraming kabataan ngayon, ang pagsisimba ay KJ sa aming mga pagsha-shopping, pamamasyal, at mga dabar cards na mga ano. Unahin mo, date o church? Date. Party o church? Party. Ay. Tulog o church? Tulog. Alam niyo, hindi ako nangungondem, pero that's reality. So reality check. Tapos you want your family, your children to have a better future? Come on. Gusto niyo? Hindi ho problema. Kung may trabaho kayo pag Sunday, good. Wala akong problema yan. Bumawi kayo. Sabihin niyo, Pastor, every Sunday mayroon akong trabaho. O sige, pupunta ako. Anong gusto mo? Anong araw ako magpipreach sa bahay mo? Kahit ikaw lang attendees. Gagawin ko. Tapusin na natin to. Sabi niya, Pastor, tama na naman. Masyado ka naman punong-puno. Talaga ho, punong-puno ako. Meron pa, isa na lang. Pwede ba? Lalagpasan ko na yung isa. Pero ito ibibigay ko sa inyo. Lagpasan ko yan. Ito po ang resulta pag hindi priority si Jesus. 6 na araw bago ang paglagpas. Si Jesus ay pumunta sa Betania. Ito ang kinaroroonan ni Lazaro na namatay na kanyang binangon mula sa mga patay. Bumalik uli doon si Jesus sa bahay ni Mary. Siya ay naghanda noon ng hapunan para sa kanya. Si Martha ay naglilingkod. Ito yung pinakitang senaryo ni John. Ngunit si Lazaro ay isa sa mga nakaupong kasalo niya sa mesa. Huwag niyo hong mamisto. Ang ganda-ganda ng verse 3. Si Maria ay kumuha ng isang librang purong nardo. Ito ay mamahaling pamahid. Ipinahid nito sa mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang buhok at ang bahay ay napuno ng halimuyak ng pamahid. So ito po yung alabaster jar of perfume. So pag ito ay binili mo, ang presyo nito, 8 buwan, ang 1 taong sahod ng isang ordinaryong tao pag bumili ka niyan. So binuhos lang ni Mary yan. Si Judas na taga-Keriot, sa English, si Judas Iscariot,
na anak ni Simon ay isa sa kanyang mga alagad. Siya, basa, siyang magkakanulo kay Jesus. Isa sa mga alagad. Sipin niyo yun. Treasurer pa yan. Pero iyon ang nagkanuno kay Jesus. Why? Bakit? Tingin. Siya ang magkakanulo kay Jesus. Sinabi nga niya, bakit hindi pinagbili ang pamahid na ito? Bakit hindi pinagbili itong pabango na ito? Halagang 300 denaryo. 300 denari. 1 year's wages. Sa panahon nila, sweldo ng isang manggagawa. Sayang, pinahid lang kay Jesus. Sayang, binigay lang kay Jesus. Sayang, bakit hindi natin binenta to? Kasi binigay natin sa mga dukha. Ito ay sinabi ni Judas hindi dahil siya ay nagmamalasakit sa mga dukha, kundi, basa, hindi ko kayo marinig. Hindi ko kayo marinig. Nasa kanya rin ang supot ng salapi at pag hindi mo priority si Jesus, ito ho, disciple na to close in. Kung kahit nasaan si Jesus, kasama to. Pero he's looking for money. I was with Jesus because I want money. He's looking for material things. He's not concerned about Christ. He's not concerned about Jesus. He doesn't care about Jesus. He only cares for money. He was with Jesus for money. Wala na nawang masumpungan sa atin. Kaya tayo pumupunta kay Jesus kasi ni-enjoy natin ang mga pagkakapirahan. Dahil siya ay isang magnanakaw. Dahil siya ay kinukupit niya ang nilalagay rito. Kaya si Judas, close in, but does not believe in Christ. Hindi siya nananampalataya. Ang priority niya, pera. Pera. Ang Panginoon niya, pera. Pera. Ganyan po ba kayo? Hallelujah. Sinabi nga ni Jesus, hayaan ninyo si Maria. Inilayan niya iyon para sa araw ng aking libing. Ito ay sapagkat ang mga dukha ay lagi ninyong kasama, ngunit ako'y hindi niyo makakasamang lagi. Amen ba? Look for Jesus, not material things. Kaya makikita niyo po, ang isang tao na Jesus, Jesus, Jesus ang concern. Hindi distracted, walang worries, ayos yung priority sa buhay, ayos yung puso, ayos yung isip, kasi si Jesus lang ang nagkukonsume ng kanyang buhay. Kahit sa gitna ng maraming pagsubok, maraming problema sa buhay, He will always be at peace and walking in the light. Amen. Amen. Sabihin natin, glory! Palakpan natin si Lord Jesus. Hallelujah! Mahinang mga kapalakpak na yan sa mga taong si Jesus lang ang buhay. Hallelujah! Isang malakas na hallelujah! Sabihin nyo, hallelujah! Woo! Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming, napakarami
dagsa-dagsa, milyon-milyon, trilyong-trilyong, dekadilyong. Salamat po, Panginoon. Aming Ama. Daddy! Thank you. Oh, kay buti mo. Let's sing the song, please. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa lapis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad, at binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mong umawit, kaya naman ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Sabihin natin, kay buti mo. Kay buti mo. Hallelujah. Dakila ka sa buhay ko, sa labis-labis. Pag tayo pong lahat ay tumayo, let's stand up, please. Ako, hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag, at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya naman ang puso't isip ko'y isang sabay-sabay ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit at magsambay sa'yo lamang iaala ang pagpupuri. Come on, church! Pasalamatan natin ang Panginoong Yesus. Nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo. Gusto ko pong marinig ang inyong mga tinig. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus. Oh, we love you, Lord. Oh, yeah, ba 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 ba. Kumrang sa ganga badararam, kumraria gandaraya kora basaka badala badang bede bede. Korobaria ba 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 ba.
Sobrang sige O lahat ng simptomas ng sakit are lifted up. Lahat ng distraction, lahat ng worries, ay lahat tinunaw ng presensya ng banal na Espiritong nakatira sa inyong mga katawan. Mga kapatid, kayo ang bahay ng tinapay ng buhay. Oria ba 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 Sinasabi ng Diyos, anak, isa lang naman ang kailangan. Sinasabi ng Diyos sa iyo, isa lang ang kailangan. Masyado kang worry, masyado kang distracted sa lahat ng preparasyon, sa lahat ng buhay, sa lahat ng ganap. Sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, isa lang. Isa lang talaga ang kailangan. Laging makinig. Laging makinig. Kung sino si Jesus, ano ang ginawa ni Jesus, at anong meron ka kay Jesus. Meron po dito, meron kayong plans. Meron kayong plans this year or next year. Sinasabi ng Diyos sa iyo, simple lang. Gusto mong masimple ang lahat ng bagay? Sit, eat, listen to my word. God is saying to you, all worries will be gone, all distraction will be gone, light, lamp, hope, joy will be your mode. Sabi ng Diyos sa iyo, listen, 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 listen. Makinig ka na, makinig ka. Huwag kang madistract sa dami ng blessing or promotion o mga bagay, materials ng buhay. Lagay mo sa isip mo, lagay mo sa puso mo, isa lang. Sabi ng Diyos, mas gusto ko yung kapayapaan mo. Mas gusto ko yung kalusugan mo. Mas gusto ko yung kakontentuhan mo. At ang binibigay ko sa iyo, sabi ng Diyos, ako mismo. Ako mismo. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Salamat sa peace that passeth all understanding and the light that will take us out of darkness and continue to be living under the marvelous light of what you have done in us. Lord, salamat sa malulusog na katawan. Salamat sa mga isipang ikaw ang laging kapunuan. Salamat sa mga trabahong regalo at pinagpala mo sa kanila dahil sa kanilang kasipagan. Salamat sa mga negosyong pagpupunyagyan mo sa kanila at sila ay magiging masipag sa mga negosyong ito. At sino man bibigyan mo pa ng mga negosyo, Lord, bigyan mo sila ng mga ideas, mga concept kung paano palalaguin, paano sisimulan ang mga bagay na ito para sa kanilang wealth that you have blessed them. At salamat sa mga estudyanteng mag-aaral ng maayos, mag-aaral pa ng best, mga magma-masters, mga magdo-doctorate at mga magti-training pa ng marami para lalo pa silang maging kaakit-akit sa mga employer o sa mga companies na kanilang papasukan. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen and Amen.